Para po sa ating topic na moral argument. So dito po pinag-usapan natin yung argumento for the existence of God. Paano mo ipoprove na nag-exist talaga yung Diyos. Ang premise po nitong moral argument ay tayo pong lahat ay merong moral law sa ating mga puso. Nakasulat yung moralidad sa ating mga puso. We know what is right from wrong. Ang tanong po, paano tayo nagkaroon ng moral law? Ang sagot lang po dyan ng mga theologians ay merong moral law giver. Hindi pwedeng inimbento ng natin yung moral law. Kasi lahat po tayo alam kung ano yung tama at mali. Alam natin yung morality. Kaya kung walang moral law giver, ibig sabihin, lahat tayong mga tao, maiiwan lang tayo sa ating mga sarili na kanya-kanyang imbento ng moralidad. Now, gusto ko pong i-emphasize dito po sa devotion natin na ito, yung point number 1 sa application. Beware of developing a seared conscience. Now, may mga verses lang po akong babasahin para ma-emphasize po natin yan. Yung seared conscience po, ito po yung manhid na konsensya. Ito yung nakagawa tayo ng kasalanan at hindi na tayo nakokonsensya. So, sabi po dito sa Ephesians chapter 4, they are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Yung puso nagiging matigas na. Yung konsensya nagiging insensitive. Ibig sabihin, hindi na sensitibo. Kaya po sabi dito, having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality so as to indulge in every kind of impurity, and they are all full of greed. Sa Tagalog po, nagdilim ang kanilang mga pangunawa. Bakit nagdilim ang kanilang mga pangunawa? Ayaw nila kasing unawain yung mga katotohanan ng Diyos. Palibas ay nahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Sila'y naging manhid at ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan, sakim sa paggawa ng bawat uri ng karumihan. So, seared conscience, having lost all sensitivity, naging manhid. Yan po ang nangyayari sa isang tao na pinipili yung kasalanan at paulit-ulit na pinipili na magkasala laban sa Diyos. So, yung sensitivity mo, yung konsensya mo na inuudyakan ka na mali ang ginagawa mo, ang ginagawa natin, sinosuppress natin yung katotohanan ng Diyos sa pamamagitan ng ating konsensya at kumbaga, minamanhid natin yung ating mga puso, yung ating mga konsensya. Hardening of their hearts, pinapatigas yung mga puso. Sabi po dito sa sa 1 Timothy chapter 4 verse 2, ito yung whose consciences have been seared as with a hot iron. Ang kanilang mga budhi ay idinarang sa nagbabagang bakal para magkaroon ng third degree burn yung kanilang mga puso at mawala na yung sensitivity sa kasalanan, mawala na yung sensitivity sa guilt, mawala na yung sensitivity sa shame. Kaya mga nagiging walang hiya, no? Shame kasi yun without shame. So, tayo mga tao pala, yung konsensya pala natin, pwede nating isuppress at yung masama tawagin na nating mabuti kasi ang isang masama na lagi nating ginagawa, ayaw na naman nating sabihing masamang tao tayo, so yung masama tatawagin nating mabuti. Yan po ay nakasaad rin sa Isaiah chapter 5 verse 20. Sabi dito, kahabag-habag sila na tinatawag na mabuti ang masama at ang masama ay mabuti. Na inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim at inaaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. So yung mabuti ginagawang masama, yung masama ginagawang mabuti. Pansinin niyo po yan. Kung ikaw yung mabuting tao, sawayin mo yung isang taong masama. At yung taong masama na ayaw magpasaway, yung kanya mga ginagawa na masama ay tatawagin niya mabuti at ikaw na mabuti gagawin niyang masama. So, beware of developing a seared conscience. Huwag po nating hayaan na yung puso natin ay mamanhid, mawala yung sensitivity sa kasalanan.
Now, dito po sa discussion question, why is your changed life the best moral argument? So, ito po ay kumbaga agenda ng ating mga devotions na maabot talaga natin yung mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan, mga kapatid, mga kakilala, na yung ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo ay lumaganap talaga. At yun yung agenda ng devotion natin, yun yung personal agenda ko, at yun din yung agenda ng Panginoong Jesucristo, na lagi kong binibigyan ng emphasis sa mga devotions natin, na kumalat talaga yung ebanghelyo. Now, ang makakapigil po sa pagkalat ng ebanghelyo sa pamamagitan ng iyong buhay ay kapag yung iyong buhay ay hindi na bago. Yung ebanghelyo, unstoppable yan. Kakalat at kakalat yan. Magtatagumpay talaga yung gospel. Kaya ang tanong, ikaw ba, will you be willing to participate in the advancement of the gospel here in this world? Now, kung ikaw gusto mong maging parte ng paglaganap ng ebanghelyo pero yung buhay mo hindi na bago, kapatid, hindi lang hihinto yung paglaganap ng ebanghelyo sa buhay mo, mahadlangan pa. At kailangan talaga ng change life. So, evaluate natin yung ating mga sarili kung talaga may nagbabago tayo, may pagbabago ba sa ating mga buhay, para pag kinausap natin yung mga tao sa paligid natin may impact. Kasi nakikita nila si Kristo na totoong-totoo sa iyong buhay. So magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Magkita-kita po tayo muli bukas 5:00 ng umaga dito sa ating Daily Devotions.